Pinagpalang araw po sa bawat isa. Papaabot po ako ng pangungumusta at pagbati sa lahat ng Christ Ambassadors. Nandito man po kayo sa Pilipinas o sa iba't ibang dako ng mundo. Ano man po ang inyong mga kalagayan ngayon, kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin. Ngayon po ay Miyerkules na naman, alas 5 ng hapon dito sa Pilipinas. At ako po ang inyong mga kasama sa online prayer. Nagaganapin po natin. Habang hinihintay po natin ang ating mga kasama, ang ating mga kapatid, at yung mga suki natin sa ating panalangin, pag-share na po natin ang ating FB online streaming na ito para marami po ang makapakinabang, makabahagi, at mapagpala sa mensahe at sa panalangin na ating pong gagawin. Maraming pong salamat sa lahat na tumututok na ngayon. Hindi ko man po nababanggit ang inyong mga pangalan ay alam niyo po at alam ng Panginoon kung sino kayo. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagkikisa sa panalangin na ito. Simula po tayo sa panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Amang Diyos na mabuti, hindi ka nagbabago, ikaw ay tapat. Sa lahat po ng panahon ay nandyan ka kasama namin, hindi mo kami iniiwan. Ikaw ay Diyos na kailanman hindi mang-iiwan, Panginoon. At salamat po sa araw na ito na patuloy mo kaming binibiyayaan ng kalusugan, mabuting kaisipan, kagalakan sa aming mga puso, kapayapaan, at ang pagkakataon po na makapaglingkod sa aming kapwa sa pamamagitan po ng online prayer na ito. So ngayon pong hapon namang Diyos, salamat po sa pagkasi ng banal na Espiritu na hindi naman lumaalis kundi laging nananatili sa bawat isa sa amin. At salamat po sa mga kapahayagan na ma-reveal po ngayon sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin na may pagtitiwala at pagpapasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Binabati ko po ang ating mga Christ Ambassadors sa Gapan Outreach sa panguna ni Ate Esel, ni Pastor Aline, at saka ni Ate Sam, at lahat po ng mga leaders. Ganon din po ang ating Christ Ambassadors Blessed Pansinaw Church sa panguna ni Pastor Rolly, ni Sister Net, at ang ating po mga leaders doon. Kayo po ay binabati ko, binabati po naming lahat. At siyempre yung ating Christ Ambassadors California Group na pinangungunahan po ni Sister Gina Torres. Salamat po. Alam ko po ngayong ay patuloy po kayong nakatutok at patuloy po yung sinishare ang panalangin na ito. Kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Pinabati ko rin ang ating mga kapatid sa main church. Nandun po yung ating mga pastor doon, si Pastor Ray, nakatuwang natin, si Pastor Ray, si Pastora Shirley, si Pastora Carla, at lahat po ng mga pastor, si Pastora Presi, at lahat po ng mga leaders natin na katuwang po natin sa ating ministeryo. At sa mga kasama po natin na nasa iba't ibang dako ng bansa at sa iba't ibang dako po ng mundo, hindi ko man po mabanggit ang mga pangalan ninyo ngayon, kayo po ay aming binabati at patuloy na nagdideklara kami ng pagpapala ng Panginoon para sa inyo. Garal po tayo ng salita ng Diyos. Isa po sa madalas ipangaral ay ang patungkol sa pagmamahal ng Diyos. Ito po yung madalas po nating marinig, pero marami rin po ang nangangaral patungkol naman sa pagmamahal natin sa Diyos. Kasi meron pong utos na mahalin ng Diyos, di po ba? Ano nga po ba ang kahulugan ng mahalin ng Diyos? So ang title po natin ngayon ay ano ang kahulugan ng ibigin ang Diyos? So what does it mean to love God? Tayo po ay pinalaki sa kultura at katuruan na kailangan nating ipakita o ipadama ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod para po tayo ay matanggap at para tayo po ay kanyang mahalin at kanyang tanggapin. Baliktad po kasi ang natutunan natin. Ang natutunan po natin, tayo po ang magsisimula para tumugon ng Diyos. Tayo po yung gagawa muna para tumugon ng Diyos. Pero sa ilalim po ng bagong tipan ng biyaya, alam po natin na laging ang Diyos ang nauna at tayo po ang tumutugon. Kaya kung akala po natin na ang pagmamahal po ng Diyos ay napapaloob o nakabase sa ating kakayahan na ibigin siya, tayo po ay nadadaya. There is deception. Because if you think that loving God involves your ability to love Him, mga kapatid, you are walking in religious deception. Ito po ang daya ng relihiyon. Yung
pagsisikap po ng tao na maabot ang pamantayan o ang standard ng Diyos para po matanggap ang kanyang pagpapala, para matanggap ang kanyang pag-ibig, at tayo po ay maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon. Lahat po ng grace preachers na kilala ko ay nagkakaisa. Ano po yung kanilang pinagkakaisahan? Nothing is more dangerous to a person's spiritual well-being than believing that you must work for, or you must earn God's love and grace. Ito po kasi yung nakasanayan natin eh. Since panahon po ni Adan, kailangan meron siyang gawin para siya po maging kalugod-lugod sa Diyos. Nung siya ay magkasala, kinailangan niyang mag-salad dressing. Gumawa po siya ng sarili niyang pantakip sa kanyang katawan. Hindi niya hinintay yung paraan ng Panginoon. Nauna na po siyang gumawa ng kanyang paraan. So, yun po yung ating nakasanayan. Yun po yung ating nakalakihan. Hindi po natin kayang pagpagalan, mga kapatid, o makamit sa ating sariling pagsisikap ang pag-ibig ng Diyos. God never intended or designed for people to love Him in their own strength. Hindi po dinisenyo ng Diyos na ang tao ay hindi dinisenyo ng Diyos upang ang Diyos ay mahalin ng tao sa pamamagitan ng sariling kalakasan at pagsisikap ng tao. Kasi po kulang yon, hindi po yun sapat. Hindi po yun aabot sa pamantayan ng Diyos. Kung tatanungin niyo po ako, siguro nabasa niyo ito, Meron po kasing itinuro si Jesus sa Matthew chapter 22, 36 to 40. Kino-quote niya po yung nakasulat sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. Nang nakalagay po doon is, love God with all our strength, with all our soul, our mind, and our strength. Basahin po natin yung Matthew 22, 36 to 40. Sabi po ng salita ng Diyos, na nakatala sa Ebanghelyo ni Mateo. Meron pong nagtanong sa Panginoon. Sabi po ng nagtanong, Master, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. And this is the first and great commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Yun po yung nakatala sa Ebanghelyo po ni Mateo. Wala po akong disagreement. I agree completely that the two greatest commandments teach us to love God with all our hearts, with all our souls, with all our mind, with all our strength, and to love our neighbors as ourselves. But, ito lang po yung akin. Let us rightly divide the word. Ito po kasi yung kailangan natin ginagawa kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kailangan po nating ma-divide ng tama ang salita ng Diyos. Ito pong nabanggit sa Mateo, ito po ay Old Covenant command. Ang kausap po ng Panginoong Yesus ay ang mga Pariseo na nasa ilalim ng Old Covenant of Law, at ang nagtatanong po ay isang expert ng religious law, expert of religious law. Kaya kapag ang kausap po ng Panginoong Yesus ay ang mga tao sa ilalim ng kautusan, siya po'y tumutugon, siya po'y nakikipag-usap sa kanila. Ang ibinibigay po sa kanila ng Panginoon ay pagsunod sa kautusan, kasi sila po ay nasa ilalim ng kautusan. Pero kapag po ang kausap ng Panginoon ay mga wala naman sa ilalim ng kautusan, kagaya po ng mga hentil, ng mga makasalanan, ng mga patutot, ng mga tax collectors, ang paraan po ng pagkikipag-relate ng Panginoon sa kanila ay sa pamamagitan po ng kanyang grace o biyaya. Ano po ninyo, under the Old Covenant, love was demanded. It is a requirement, it is an obligation from you. Kailangan gawin, kailangan tuparin. Sabi nga ng Deuteronomy 6:5, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, mind, and strength. But under the new covenant of grace, love is given to you. Ito po'y ibinigay. Hindi po ito inuobliga. Wala po tayong obligasyon. Ito po'y ibinigay sa atin ng Panginoong Yesus. Pansinin niyo po, John 13 verse 34. I give you a new command to love one another. So ito pong binibigay sa atin ng Panginoon, isang bagong batas, isang bagong commandment. I give you a new commandment to love one another just as I have loved you. You also are to love one another. Isang bagong utos po ang binigay sa atin ng Panginoon. At ito po ay ang mahalin natin ng bawat isa. Love one another as I have loved you. Ang sabi po ng binasa natin na sulat ni Juan sa John 13 verse 34. So, ito po'y ang ginawa po ng Panginoong Yesus ay binigyan tayo ng pattern.
At binigyan po tayo ng kakayahan o empowerment para mahalin ang ating kapwa. Yung out of the overflow ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, yung kanyang measureless love, we are now able to love others. Dahil sa umaapaw po mga minamahal at di masukat ang pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap, tayo po ay binigyan niya ngayon ng kakayahang mahalin din ang ating kapwa. Kaya po yung kautusan na mahalin ang kapwa para po sa atin at nakatanggap at nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi po mahirap gawin. Kasi nire-reflect po lang po natin kung ano yung ating tinanggap mula sa Panginoon. Wala pong sino man mga minamahal ang nakatupad sa demand ng kautusan na mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kausipan at ng buong kalakasan. Only Jesus was able to fulfill the law perfectly. Kaya siya rin naman po ang nagbigay ng kanyang perfect love and unmerited favor sa atin nang siya po ay dumating at nakipamuhay sa atin, tayo pong mga makasalanan. Sabi po ng John chapter 1 verse 17, "For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ." Yung pong kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moses, pero yung pong biyaya at ang katotohanan, ito po'y persona na dumating at ito po ay ang ating Panginoong Yesus. Mahal po ng Panginoon ang bawat tao. Pero dahil po ang mga Israelita ay humiling ng batas, binigyan po sila ng kautusan upang ipakita po ng Panginoon, ng Diyos, ang dalawang katotohanan. Ano po yung dalawang katotohanan na ito? Number one, the first is they were sinners. Ipinakita po ng Diyos sa mga Israelita na sila po yung mga makasalanan. At ang pangalawa po ay dahil sila yung mga makasalanan, hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. They needed a Savior. Kailangan nila ng tagapagligtas. Kaya po sabi ng Romans chapter 5 verse 20 to 21, "Now the law came in so that transgression may increase. But where sin increased, grace multiplied all the more, so that just as sin reigned in death, so also grace will reign through the righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord." Kapag ho nandiyan ang kasalanan, mas nag-i-increase naman po ang biyaya ng Panginoon, mga minamahal. Kaya ang role po ng kautusan ay ipakita po sa atin na tayo po yung mga makasalanan, ipakita po sa atin ang pangangailangan natin ng tagapagligtas. And once you get to know Jesus, the law has already served its purpose. So, God's law revealed to them that no matter how hard they tried, they could not love God perfectly. Ipinakita po ng kautusan ng Diyos, ng kautusan ng batas, na kahit po ano ang kanilang pilit na gawin, kahit ano pong pagsisikap nila, hindi po nila kayang mahalin ng Diyos perfectly with all their heart, with all their soul, with all their mind, with all their strength. Pero po mayroong mabuting balita. May good news po mga minamahal. The good news is, God loves us with perfect love. Dalisay po at ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi po ng salita ng Diyos, John 4:18, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears punishment has not been perfected in love." So, malinaw po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Wala na pong dapat ikatakot pa kung ikaw ay nagmamahal. Ang takot po na binabanggit dito, kung nyo po matatandaan yung aming madalas na binabanggit, ito po ay takot sa puot at parusa ng Diyos. At alam nyo po, dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, wala na pong galit, wala na pong puot, wala na pong condemnation, wala na pong puot ang Diyos sa ating sumasampalataya sa kanyang anak na ang ating Panginoong Yesus. Kaya wala na pong dapat ikatakot ang mga mananampalataya na tumanggap sa pag-ibig na inihandog ng Diyos. Mahalaga po ang katotohanan nito, na mahal tayo ng Diyos ng isang dalisay at sakdal na pag-ibig. At ito po ay higit na mahalaga kaysa pagmamahal natin sa Kanya. Minsan po kasi nababaliktad hindi po natin masyadong nakikita yung tamang kahulugan. Kaya ang sabi po ng salita ng Diyos, tayo po ay natutong magmahal kasi tinuruan lang po tayo ng Diyos kung paano magmahal. So bakit po mahalaga ito? Because our ability to love God comes from receiving the love He has for us. Kaya lang po natin kayang mahalin ng Diyos, mga minamahal, ay dahil galing din sa Kanya yung pag-ibig na tinanggap natin mula sa Kanya. Yun po yung pag-ibig na pwede po natin ipadama sa Kanya kasi tinanggap lang natin yun mula sa Kanya. Sabi ng 1 John 4:19, "We love God because He loved us first."
Siya po yung unang nagmahal at tayo po ay nag-respond lang sa kanyang pag-ibig. Hindi po ito tungkol sa ating pag-ibig sa Diyos. Ito po ay tungkol lagi sa pag-ibig niya sa atin. Kaya pag binabasa po natin ang salita ng Diyos, ang lagi po natin titingnan ay hindi yung ating mga sarili na naghahandog sa Panginoon, kundi ang Panginoon na naghandog sa atin upang tayo naman ay tumanggap mula sa Kanya. Siya po ang naunang umibig at tayo po ay tumutugon lamang sa nadama natin at tinanggap nating pagmamahal niya. So we must accept the fact that God loves us with perfect love, just as we are. Kung sino tayo, walang kunwari, walang balat kayo. Not as we think we need to be. Tanggap po tayo mga minamahal. Tanggap po tayo, mahal tayo ng Diyos perfectly kung sino po tayo. Just as we are. At hindi yung inaakala po natin na kailangang magawa muna natin, gaya ng maging ganap muna tayo o maging mabuti muna tayo upang maging karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Hindi po yon. It is His love that perfects us. Ang kanyang pag-ibig ang siyang nagpapasakdal sa atin. O pwede po nating sabihin na ang kanyang pag-ibig ang gumagawang mature o ganap o hinog o gumugulang o nagbibigay ng gulang sa atin. Kaya po tayo nagmamature ay dahil sa kanyang pag-ibig. Ano po ba yon? Yung spiritual maturity po na pinag-uusapan dito is simply loving people in the same way God loves us. Kung paano tayo minahal ng Diyos, ay ganun po natin ipinamamalas at ipinadadama ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Ito'y mula sa Diyos. Yun po yung sukat ng pag-ibig na kaya mong ipadama sa iba. Kung ano ang sukat ng pag-ibig na tinanggap mo mula sa Diyos, kapatid, yun din ang sukat ng pag-ibig na kaya mong ibigay at ipadama sa iba. Hindi mo pwedeng higatan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung ano yung tinanggap mo sa Diyos, yun lang ang pwede mong ibigay. Yun lang ang pwede mong ipamalas at ipadama. So until we allow God to love us with His perfect love, we won't be able or we are not capable of loving others as He desires us to. Habang hindi po natin tinatanggap ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Habang hindi po natin hinahayaan na mahalin tayo ng Diyos perfectly, hindi po tayo magkakaroon ng kakayahang mahalin din naman ang ating kapwa na siyang nais ng Diyos na gawin natin. Yung pong relihiyon, ano po ba yung relihiyon? Ito po yung pagsisikap ng tao na maabot ang Diyos sa kanyang sariling kakayahan o sa kanyang sariling pagsisikap. Yung religion is entirely focused on getting people to be good enough or holy enough for God to love them. Sa halip na ang focus po nila ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus sa atin. Ang relihiyon po ay sariling pagsisikap ng tao upang maabot niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kakayahan, sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa, sa pamamagitan ng kanyang self-performance. Kaya nakatuon po ito sa pagpapakabanal, pagpapakabuti upang maging dapat sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang biyaya po ay undeserved, unmerited favor. Pag pinagsikapan mo ito, hindi na ito biyaya o kaloob. Hindi na siya gift, hindi na siya biyaya, hindi na siya grace, kundi bayad na. Sabi po ng Romans 4:4, to the one who works, the pay is not counted as a gift, but as an obligation. So kapag meron kang tinanggap, dahil meron kang ginawa, meron kang pinagpagalan, meron kang tinrabaho, hindi yon biyaya o hindi yon gift, kundi iyon ay obligasyon. Kaloob, hindi po kaloob, kundi utang na dapat bayaran. So nakita niyo po yung difference? Kasi po yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang biyaya, hindi mo kayang bayaran yon eh. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin yon at pasalamatan. Yun lang po malulugod ang Diyos. Kapag tinanggap mo yung kanyang pag-ibig at biyaya, nalulugod ang Diyos na pinasasalamatan mo yon at inaangkin mo sa iyong buhay. So ito pong maling katuruan ito, ito po yung nag-deceive sa atin at nag-confuse sa maraming tao sa napakaraming panahon. Sinisika po nilang pagpaguran ang pag-ibig at ang acceptance ng Diyos. They tried their best to earn God's love and acceptance. When the truth is, He loves and accepts them just as they are. Tanggap na po tayo, mahal na po tayo ng Diyos, just as we are. So wala na po tayong dapat gawin para maging okay po tayo sa Diyos. Kaya lang po meron tayong ginagawa ngayon ay dahil tumutugon na lang tayo doon sa pag-ibig, doon sa biyaya na tinanggap natin sa Panginoon. Kasi po yung pag-ibig ng Diyos, ang biyaya po ng Diyos na tinanggap natin, ito po yung nagtutulak sa atin, mga minamahal, para magmahal, magpatawad, tumulong, maglingkod.
Hindi po natin ginagawa ang lahat ng ito para paboran tayo ng Diyos. Pinapaboran po tayo ng Diyos, minamahal tayo ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesus. Yun po yung dapat nating kapitan para hindi po tayo madaya ng kaaway o ng ano paman o ng sino paman. Ang pag-ibig, ang dapat po nating maunawaan is it is embracing God's love and acceptance that allows us to learn how to love and accept ourselves just as we are, with all our sins, with all our failures, with all our shortcomings. Kapag po tinanggap mo at pinagtiwalaan ang pag-ibig at acceptance ng Diyos na walang hinihiling kapalit, wala pong hinihinging kapalit, natututunan po nating mahalin at tanggapin ang ating mga sarili just as we are. Yun po yung isang problema ng mga tao. Hindi po nila matanggap-tanggap yung kanilang sarili kasi ang nakikita nila ay ang kanilang karumihan at ang kanilang hindi pagiging qualified. Kasi nakapokus sila sa sarili nila eh. Pero kapag nakapokus ka sa ating Panginoong Yesus in His beauty and loveliness, hindi mo na makikita kung ano yung karumihan mo. Ang makikita mo ay ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang beauty, ang kanyang loveliness na siyang magta-transform naman sa iyo ngayon. At kapag nagawa natin po ito, then and only then are we empowered to love others in the same way God loves us. Kaya lang natin kayang mahalin ang ating kapwa. Kapag natutunan na nating tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, natutunan na po nating tanggapin na mahal tayo ng Diyos in spite of being us, just as we are. Kaya po nating mahalin at tanggapin ang kapwa natin kung paano po tayo tinanggap at minahal ng Diyos. Ay dahil po una na po tayong tumanggap at nakaranas ng pag-ibig at ng acceptance mula sa Kanya dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Hindi po ito mahirap. Hindi po ito komplikado. Binaluktot lang po kasi ng relihiyon ng katotohanan. To the point na hindi na natin ito nakita o napag-unawa o feeling natin ay ito isang mahirap na karanasan. Dahil ang dikta po ng relihiyon ay pagsikapan mo muna. Pagpagalan mo muna. You have to earn it. Yun po yung sinasabi ng relihiyon eh. Yung pagsisikap ng tao na maabot ang Diyos. But God loving you has nothing to do with what you have done or did not do. Ang pag-ibig po ng Diyos walang kinalaman sa ating ginagawa o hindi ginagawa. His love for you is an expression of who He is, what He has done for you through the cross, and how He can change your life from top to bottom by simply embracing the love He has for you, so that your identity now is based not on your performance, not on your behavior, but based solely on His grace. Amen. So, kalimutan na po natin yung mga nakalipas. Forget about the past. Kalimutan na po natin yung ating mga nagawang kasalanan o yung mga nagawa po natin hindi tama. Pinatawad na po yan ng Panginoon once tayo po ay tumanggap sa Panginoong Yesus. How God feels about you has nothing to do with your past at all. Wala pong kinalaman ang iyong nakalipas, ang iyong karanasan, ang iyong kasalukuyan na pinagdaraanan o ang iyong nararamdaman sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi hindi po ito nakabase sa atin. Nakabase po ang pag-ibig ng Diyos sa Diyos mismo kasi nature po niya ang magmahal. Ang desire po ng Diyos is to engage us with just as we are in the present. Nais po niyang katagpuin tayo ngayon sa ating kasalukuyang kalagayan. Hindi po niya inaalala pa yung ating mga nakalipas. Hindi na po niya inaalala kung ano man po yung nagawa nating kasalanan in the past. Gusto po niya tayong katagpuin ngayon sa ating kasalukuyang kalagayan. At pag nagpaubaya po tayo sa kanyang pag-ibig, ano po mangyayari? Tayo po yung mababago. Hindi po tayo mananatiling kagaya ng dati kapag nararanasan po natin, kapag tanggap po natin ang pag-ibig ng Diyos. Matatransform po tayo. His love for us will not leave us the same way when we first came. Hindi na po kagaya tayo ng dati ngayon. Tayo po ay binabago ng Diyos from victory to victory, from grace to grace, from faith to faith. Binabago po tayo ng Diyos, mga minamahal. And this is the beautiful thing about God's love. Ang kabutihan po ng pag-ibig ng Diyos, ito po ay dumidiretso, tumitimo, it goes deep into our heart. Ito po ay tumutuloy do sa kaibuturan hanggang sa kaibuturan upang pagalingin po ang mga pusong nasaktan. Kaya kung meron kang pusong nasaktan, kapatid, kapag tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, magagaling,
mahihil ang iyong pusong nasaktan. Dumidiretso po ito sa kaibuturan upang paghilumin ang sakit na dulot ng nararanasan po nating pagtakwil o pag-iwan sa atin ng ibang tao. Ito po'y dumidiretso sa kaibuturan at ito po'y nagtataboy ng mga takot at pangamba. Yan po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang pag-ibig po niya ang nagbibigay ng bagong hugis at ito po yung nagmomolde muli sa atin, sa ating kasalukuyang identity sa Kanya. Mga bagong nilalang. Yun po yung identity natin ngayon. Mga bagong nilalang. New creations in Jesus Christ. Bago, brand new. Hindi po niretoke. Hindi po tayo nirefurbish. Hindi po tayo nirepair. Tayo po yung mga bago, mga brand yung nilalang. Ang pag-ibig niya ang nagbigay sa atin sa ating po mga sumampalataya ng ating bagong kalalagayan sa Diyos, kay Kristo, bilang mga beloved children. Tayo po ngayon ay beloved children ng Panginoon. At ngayon po meron na po tayong kalayaan na tumawag sa ating Amang Diyos ng Abba Father. Nakita niyo po kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon? Yung pag-ibig po ng Diyos, His love, remolds and shapes us into the new creations we are in Christ. It transforms us into who He has created us to be. It is a wonderfully blessed way to live. Kaya kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon, hindi ito tungkol sa pag-ibig mo sa Kanya, kundi ito tungkol sa pag-ibig niya sa iyo. Kapag naranasan mo ito, kapatid, ito yung magbabago sa iyo, magta-transform sa iyo, at ito rin ang magtutulak upang ipakita mo ang katulad na pag-ibig na tinanggap mo mula sa Kanya sa iyong kapwa. Amen. Nawa po ay meron tayong natutunan ngayong hapon. At dahil po mahal tayo ng Diyos, mahal po ng Diyos ang bawat isa, nais ko po sanang sa lahat po ng mga wala pa pong personal na kaugnayan sa Panginoon, wala pa pong personal na relasyon sa Diyos, nais ko po sana kayong imbitahan upang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Ito po inihahandog niya sa atin. Ang pagtanggap po sa pag-ibig ng Diyos ay wala kang dapat gawin, kapatid, kundi magtiwala ka lang sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya, at tanggapin mo kung ano yung inihahandog niya sa iyo. At ngayong hapon, gusto ko pong tulungan kayo sa pamamagitan ng panalangin na tanggapin ang pag-ibig na ito. Kapag tinanggap po natin ang pag-ibig na ito, ang kailangan lang po natin gawin ay ilagak po natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Yesus at tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya sumunod ka, kapatid, sa panalangin ito. Ariin mo na sa iyo ang panalangin na ito. Sabihin mo, Amang Diyos, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Nais kong maranasan ang pag-ibig na ito. At dahil tinanggap mo ako, pwede ako lumapit sa iyo sa oras na ito. I can come. Kung ano ako, I can come as I am. Kaya ngayong hapon, nagsusuko ako ng buhay at tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At mula sa oras na ito, si Jesus na ang naghahari sa aking buhay. Maraming salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Ginawa mo akong iyong anak at tagapagmana ng lahat ng iyong mga mabubuting kaloob. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinanalangin niyo po ang panalangin na yon, kayo po'y tumanggap sa Panginoon Jesus, kayo po'y nagsuko ng buhay sa Kanya, siya po ngayon ay ang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. At kayo po ay meron pong nagbago sa inyo. Yung pong espiritu nyo ngayon ay nabuhay sa espiritu ng Diyos at kayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos. At bilang mga anak, kayo po ay tagapagmana, kagaya po ng Panginoong Yesus, ng lahat ng kanyang mga mabubuting kaloob. Lahat po ng mga mana ng mga matuwid. Kayo po kasi ginawang matuwid sa katuwiran ng Panginoong Yesus. Kaya lahat ng mga mana ng matuwid ay para na po sa inyong lahat ngayon. Maraming pong salamat. Magpatuloy po kayo sa pagsasaliksik at sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po kami every 5 o'clock. Meron po tayong panalanginan at pagtuturo ng salita ng Diyos. At meron din pong celebrations na ginagawa na pwede niyong tutukan online o kaya naman ay dumalaw po kayo sa aming mga panambahan sa Pangsol po sa main church. Ginagawa po yung on-site doon ng 7 o'clock in the morning ng Sunday. Sa Blessed Pansinaw ay ganoon din po, makabandang alas 8 at ganoon din po sa Gapan. Kaya inaanyayahan ko po kayo na samahan niyo po magsama-sama po tayo upang patuloy po tayong lumago
sa pagkakakilala at sa biyaya po ng ating Panginoong Yesus. Tayo po'y manalangin ngayon. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, kami po'y nagpapasalamat at kami po'y nananalig na dinidinig mo ang aming panalangin sapagkat amin po itong isinasamo sa iyo na may pagtitiwala sa pangalan ng Panginoong Yesus at amin din po itong idinadalangin ng naayon sa iyong kalooban. Ngayong hapon, ngayong oras na ito, itinataas po namin patuloy sa iyo ang aming Ate Lydia. Salamat po sa isang matagumpay na surgery. At amin pong idinideklara sa kanya ngayon, amang Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong complete healing dahil po sa mga latay ng Panginoong Yesus. Ang kanyang speedy recovery, ang restoration po ng kanyang kalusugan at kalakasan. At kami po ay nagdideklara ng long and satisfying life sa kanya at ng pagtugon mo sa lahat po ng kanyang pangangailangan. Sa iyo po mapagpalang kamay ay amin po sa iyong pinagkakatiwala. Maraming pong salamat sa iyong kabutihan at katapatan. Ganun din po, Ama, ay tinataas namin sa iyo si Ate DB. Sa amin pong kapatid nito ay nagdideklara po kami ng iyong kabutihan, ng iyong katapatan at ng iyong pagpapala upang ang resulta po ng biopsy niya ay lumabas na normal. Naniniwala po kami, Panginoon, na mahal mo po ang aming kapatid at hindi mo po siya pababayaan. Kaya dinideklara na po namin ngayon pa lang na normal po yung resulta ng biopsy. Salamat po sa patuloy mong pag-iingat sa kanya at sa kanyang sambahayan at sa patuloy po ninyong pagbibigay sa kanya ng kagalingan at kalakasan. Amin din pong itinataas sa iyo ang kumpletong kagalingan ng lahat po ng mga may sakit naming mga Christ Ambassadors, pamilya po ng Christ Ambassadors, ang aming pong mga pamilya, kaibigan, kakilala, ang aming pong mga kababayan. Amin pong itinataas sa iyo ang restoration ng kanilang mga kalakasan at mga kalusugan. Lalo-lalo na po ang kumpletong kagalingan ni na Pastora Sam, ni na Pastora Lee, ni Pastora Esel, ni Tatang Resty, ni Tita Sem, si Brother Ardel at ang kanyang pamilya, si Brother Argel de la Peña at ang kanyang pamilya, si Brother Jonathan Tangcuanco, si Ate Marlene Mangalus, si Brother Lyndon Calao, si Brother Isagani Flores, si Sister Gigi Manalat, Panginoon. Tinataas po namin sa sayo at kinocover ng iyong panalangin at ng iyong biyaya. At sa iba pa po na hindi na namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. At amin din pong itinataas sa iyo lahat po ng mga afflicted ng COVID-19, lalo na po sa aming mga kababayan. Patuloy po namin tinataas ang iyong kompletong kagalingan, dulot po ng mga latay ng Panginoong Yesus at ang provision po sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan, lalo-lalo na po sa aming pamilya at sa pamilya po ng Christ Ambassadors. Salamat po, Amang Diyos. Nagdideklara rin po kami ngayon ng iyong kaaliwan, ng iyong comfort para kay Ann Nicole, para po sa kanyang pamilya, sa kanyang tatay at mga kapatid, para po kay Sister Perla, dahil po sa untimely death ni Sister Mirasol Alabado. Panginoon, hawak mo po ang buhay ng pamilyang ito. Niniwala po kami na ang aming Ate Mirasol ay kapiling mo na dyan sa kalangitan. Masaya na po siya at payapa dyan. Kaya ang iyong kapayapaan naman ngayon at ang iyong kagalakan, siya po naming idinideklara at inaangkin para sa kanyang pamilyang naiwanan sa kalagitnaan po ng kanilang dinadanas na kalungkutan. Salamat po, Lord, ikaw ang kanilang kaaliwan sa mga panahon na ito. At lahat po ng mga kapatid po namin na umina po sa iyong kaharian, ang kanilang mga kamag-anak o kanyang mga mahal sa buhay, sila rin po ay inaalala namin kahit di po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Ano po ang kanilang kalalagayan ngayon, Ama, alam ko po yung comfort mo, ang kaaliwan mo, ang patuloy na sumasama sa kanila. Amang Diyos, salamat po. Tinataas ko po ngayon ang aming po mga kapatid, ang lahat po ng Christ Ambassadors, saan man po sila naroroon at ano man po yung kanilang kalagayan. Ang lahat po ng aming mga online prayer partners, as well as all who join this afternoon, this very hour, Ama. Lahat po ng kasama po namin ngayon. Especially ay nagre-request po ng prayer si Sister Ruby Limhoco at ang kanyang anak na si Bianca. Amin din pong itinataas ang lahat ng aming mga kaibigan, ang aming mga sponsors at benefactors, ang aming pamilya, ang aming sambahayan. Lahat po ng mga ginamit mo at ginagamit upang kami po ay pagpalain. Ang aming pong mga kapwa empleyado, mga co-workers, mga employers, mga partners sa hanap buhay. Panginoon, itinataas po namin silang lahat sa iyo ngayong hapon na ito. Kami po ay nagdideklara ng iyong divine protection, ng iyong abundant provision, ng pagpapala sa lahat po ng area ng kanilang mga buhay. Kami po ay nagdideklara ng healing sa lahat po ng mga may sakit at karamdaman.
ng iyong kapayapaan at kapahingahan, ng iyong kagalakan at ng mahabang buhay sa bawat isa. Salamat Lord sa iyo po mapagpalang kamay, ipinagkakatiwala po namin ang aming pamilya at ang aming Christ Ambassadors family at ang aming mga partners sa online prayer. Amin din pong idinadalangin ngayon, Ama, at pinasasalamatan sa iyo ang buhay ng aming mga government officials mula po sa national level hanggang sa local servants, Panginoon. Kami po ay nagtitiwala na sila po yung ginagabayan, patuloy mong binibigyan ng kalakasan, patuloy mo pong binibigyan ng wisdom at joy in serving upang sila po ay patuloy na makapaglingkod ng may kagalakan, kahusayan, kalinisan at katapatan sa lahat po ng kanilang nasasakupan. Particular po ay tinataas namin sa iyo ang aming mayor na si Mayor Rene at ang kanyang team. Salamat po sa patuloy na akay mo sa kanya, patuloy na paggabay mo sa kanya at patuloy po na pagbibigay sa kanya ng kalakasan at katalinuhan upang mapangunahan po ang aming bayan. At amin pong kiniklaim at dinideclare, Panginoon, ang katapusan ng pandemyang ito upang ang bawat tao, lalo na po ang mga Pilipino, ay makapamuhay na ng normal upang may balik na po yung nawalang mga negosyo at hanap buhay ng aming mga kapatid, ng aming mga kababayan, Panginoon. Upang matustusan na po ang pangangailangan ng bawat isa at hindi na lang umaasa sa mga ayuda ng gobyerno. At salamat din po na sa katapusan po ng pandemyang ito ay maipamuhay naman po namin ang mga aral na aming natutunan. Salamat Lord na hindi po namin makakalimutan ang mga itinuro mong aral. Bagamat naniniwala po kami na hindi naman po sa iyo galing ang pandemyang ito. Kaya salamat po Panginoon, ipinagadya mo po kami, ililigtas mo po kami at patuloy mo po kaming iniingatan. At patuloy po naming kiniklaim at dinideklara na itong COVID-19 disease na ito, itong coronavirus na ito ay hindi man po lalapit sa amin, maging makakalapit man sa tarangkahan ng bawat bahay ng mga mananampalataya, lalo na po ng iyong mga Christ Ambassadors. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin at tinulwalhati, pinasasalamatan at dinadakila. Ito po amang Diyos ay tinataas namin na may pagtitiwala at may pagpananampalataya sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. At tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Salamat po sa oras na ito. Tanggapin po nating lahat ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang pagpapala po ng Panginoong Yesus at ang patuloy po na kaaliwan ng Banal na Espiritu. Lagi po nating tatandaan that because of Jesus, we are greatly blessed, we are highly favored, and we are deeply loved. To God be all the glory. Magandang araw po sa bawat isa.